Dito nag-utos na si Army General Jack Kin sa US Army na ipagpatuloy ang pagde-deploy ng fighter jet ng US sa lahat ng US airbase sa Pilipinas. Paghahanda Ganda nun mga utol, no? At para i-check yung report tungkol dito, ito'y mula sa Air Force time mismo, ha? Yan mga utol. This Air Force General is rallying his troop for war with China. Malinaw na malinaw yan, ha? Mga utol. Ayan. Basahin lang natin ng konti. Masyado mahaba. A provocative new memo from a 4-star Air Force General is sounding an alarm on China and rising eyebrows among rank and file airmen. General Mike Minihan, who as head of Air Mobility Command oversees the U.S. Air Force's cargo and tanker fleet, urge airmen to be unrepentantly lethal in preparation for potential war with China. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Eto mga utol, palala lamang ng palala at patindi ng patindi ang tensyon sa West Philippine Sea o sa buong South China Sea dahil na rin sa ginagawa ng China. Dahil itong China ay ayaw tumigil. Patuloy pa rin sa kanilang ginagawa sa West Philippine Sea. Diba kamakailan lamang ay naglagay sila ng floating barrier na naman dyan sa Scarborough Shoal. At patuloy nila binubuntutan ng ating Philippine Coast Guard at tinataboy ang ating mga mangingisda. Ayan, no? Kaya itong Air Force General ng US, pinagbantaan ng China. Massive airstrike. Babala, bobombahin ang mga Chinese sa West Philippine Sea. Totoo nga ba ito? Ito'y ating aalamin mula kay Melbs Castle. Pakisubscribe siya, pakilike na rin yung video. Tapos titingnan na rin natin yung legitimacy nito at aalamin natin yung mga article tungkol dito. Game na. Isang maling pag-atake lang ang gawin ng China sa West Philippine Sea, maghuhudyat to ng napakalaking digmaan. Yan ang totoo. Alam nyo kung bakit? Muli kasing binalaan ng US Pacific Air Force ang China sa panibago nitong pangaharas sa mga Pilipino fisherman. Bilang pagkokondena sa Chinese harassment, nagpadala ang US Pacific Air Force ng dalawang B-52H bomber aircraft at armado to ng 8 cruise missile. At sinamahan naman ito ng 3 FA-50 fighter jets mula naman sa Philippine Air Force. Sa bidyong inilabas ng Philippine Air Force, talagang isang maling galaw lang ng mga incheck sa ating karagatan. Bomba ng Estados Unidos at cruise missile ng Pilipinas ang kakainin ng mga Chinese. Totoo naman yan mga utol, no? Ang inaantay nitong United States of America, itong puwersang militar na nandito sa naka-deploy sa Indo-Pacific, kapag gumalaw ng mali o gumawa ng isang violenteng pag-atake itong China. Okay? Ang inaantay talaga dito magkamali itong China mga utol at matagal na yung winarningan ng United States of America na any attack na gawin nyo sa Pilipinas o sa iba pa namin mga kaalyadong bansa, magkakandaleche-leche na tayo. Malinaw na malinaw po yan. Mismong presidente na ng Amerika ang nagsabi. Pag sa ating ginawa sa Pilipinas ay may i-invoke ang Mutual Defense Treaty kung saan pwede na tayong umatake. Hindi lang naman tayong aatake. United States of America. At alam ng China na malaking posibilidad na mangyari yun. Kaya ang ginagawa lang nila pambubuli water cannon. Pero hanggang saan? Hanggang kailan? Okay? So, talagang may warning na sila. So, bakit hanggang warning lang? Kasi hindi naman po tayo pwedeng magsimula ng gulo. Or else, yung mga naniniwala sa United States na bansa, posibleng mag-back out. Okay? Dapat ang dating ng United States magtanggol ng kapayapaan at ng istabilidad ng lugar. Kaya itong China nagpo-provoke palagi. So, gusto nila tayo ang mauna o ano pa mang bansa para masabi nila na kayo nagsimula. Sila nagpo-provoke, sila kumbaga ginagalit nila. Pag nagalit, di gagante. So hindi natin yung ginagawa. Kailangan China ang magsimula. Okay? Mga utol, mamaya titingnan natin yung report tungkol dito.
Estados Unidos at cruise missile ng Pilipinas ang kakainin ng mga Chinese. Tama. It's an opportunity to exercise between our militaries with also some other partners involved, whether it's the South China Sea, whether it's the Northern Philippines, whether it's in another country in the near abroad. It's the point that we're doing it. It's the point that we're doing it together. The message that we are trying to send is that the alliance is alive and that we are always challenging ourselves. We are trying to exercise also muscles that we did not know we have. The message is not geared toward anything outside of the strong relationship and bond with the Philippines. Kung ipagpapat Malinaw naman talaga. Ang pinapakita ng Amerika dito yung isang pinapadalang mensahe ng Amerika sa China hindi nyo pwedeng galawin yung mga etong Pilipinas. 'Di ba? Kaya na rin itong China ay napipigilan. Kaya nga ang ginagawa ng China, kung napapansin nyo, sinisira nila yung imahe ng United States of America na parang ang palagi nila sinasabi sa kanilang mga pahayag ang Amerika, hindi man nila binabanggit pero palaging implied sa kanilang mga statement, ang mga Western countries ang nagpapalala daw di umano ng sitwasyon dito sa South China Sea. Yun ang pinalalabas ng China. Para nga naman yung ibang tao na nakikinig ay mamalito. Pero sa totoo lamang, sino ba ang nagpapalala ng sitwasyon dito sa South China Sea o particular sa West Philippine Sea? Sige, kayong humusga. Ako para sa akin China, okay? Dahil sila yung nangaagaw ng teritoryo. Pumunta ba yung United States of America dito para agawin yung teritoryo natin? Agawin yung teritoryo ng China? Hindi. O tayo ba, inagaw ba natin teritoryo ng China? Hindi. Etong China ang mga agaw ng teritoryo natin tapos pinalalabas na tayo mali. Nung hindi natin sila kaya ng Pilipinas, hindi kaya ang China. So humingi tayo ng tulong sa ating kaalyadong bansa. Natural, tulungan tayo, kaalyado natin yun. Meron tayong treaty. Ngayon, ang sinasabi ng China, kaya nagkaagulo, kaya umiigting ang gulo dahil doon sa pakikialam daw United States of America. Tama ba yun? Diba? Mga utol, kung hindi nyo napapansin, patuloy po na minamasdan o minamanmanan na yung pwersa ng United States of America ay minamanmanan ang China sa galaw. Constant stare. Kumbaga nandyan lang sila, naka-ready. US Pacific Commander wants AI to tell Chinese military exercises from invasion. Yung mga military exercises na lang ginagawa, pwede nilang mamanmanan kung eto ba'y nagsisimula na naman ng panibagong pag-atake o pag-invade, mga utol. No? With Chinese war game growing even larger and more realistic, Admiral Sam Paparo said traditional intelligence indications and warning can't tell if they're just practicing or actually about to invade Taiwan. Okay? So Taiwan at saka Pilipinas naman. So talaga constant, okay? Tuloy-tuloy ang pagmamanman ng US. Kumbaga nakaabang lamang sila sa maling hakbang na gagawin ng United States ng China. Ngayon mga utol, mamaya titingnan natin kung sino nga ba tong Air Force General ang nagsabi nito, okay? Na winarningan ang China tungkol sa kapag umatake sila sa West Philippine Sea. Tuloy muna natin. Patuloy nga ng China ang agresibong aksyon nito laban sa mga Pilipino, muling uulitin ng US ang pagbabanta nito na hindi magdadalawang isip ang Estados Unidos na pulbusin ang mga incheck sa loob pa ng ating karagatan. Dito nag-utos na si Army General Jack Kin sa US Army na ipagpatuloy ang pagde-deploy ng fighter jet ng US sa lahat ng US airbase sa Pilipinas. Ganda nun mga utol, no? At para i-check yung report tungkol dito, ito'y mula sa Air Force time mismo, ha? Yan mga utol. This Air Force General is rallying his troop for war with China. Malinaw na malinaw yan, ha? Mga utol. Ayan. Basahin lang natin ng konti. Masyado mahaba. A provocative new memo from a 4-star Air Force General is sounding an alarm on China and rising eyebrows among rank and file airmen. General Mike Minihan, who as head of Air Mobility Command oversees the U.S. Air Force's cargo and tanker fleet, urged
airman to be unrepentantly lethal in preparation for potential war with China that may be 2 years away. Okay? Pero naghahanda na sila para anytime na gumalaw ng masama itong China, alam na nila ang kanilang gagawin. Kaya hindi na kayo magtataka kung bakit kaliwat kanan ang ginagawang military exercise ng Pilipinas at ng US. Para alam nila kung ano ang kanilang gagawin sakali man na dumating tayo sa punto na yon with China. Okay? So malinaw yan mga utol. So, ayan o, dated February 1 and leaked on social media on January 26. It's the first of 8-monthly missive to prepare the mobility force for the so-called peer conflict with China that military leaders have warned for years. Sabi ni Mac Minihan I hope I'm wrong. My gut tells me we will fight in 2025. Ganun nakalala, no, mga utol. Minihan predicted that Chinese President Xi Jinping, now in his third term, with a newly set of War Council, will take advantage of the 2024 presidential election in Taiwan and US to cause trouble. Okay, mga utol, so malinaw yan. Meron na talagang paghahanda o naka-ready na itong mga Air Force na ito na nakatalaga dito sa Indo-Pacific region. Na isang wrong move na galing sa China, magkakandaleche-leche talaga. Magsisimula na yung gera na yan. Anong masasabi nyo? Pa-comment na mahaba yun mga utol. Check nyo na lang. Ayan yung title. The Air Force General is rallying his troop for war with China. Okay, balikan na natin yung video. Tuloy na natin. Pa-comment na lang inyong opinion. Daan na rin to sakaling atakihin ng China ang Taiwan anumang oras. Our forces, more forces into the region. Yes, more planes. Yes, more ships and more missiles. We've got to deploy them and make certain that China understands that there is an effective deterrent. And the only way that's going to happen is their generals will look at it and say, well, the cost is too great for us to start a war over Taiwan here with the United States because we don't know what the outcome will be. That is the kind of answer we want. Hindi naman ikinatuwa ng China ang pag-uudyok ng US na mga paggera raw ang Pilipinas laban sa kanila. Ang pag-uudyok daw ng gera ay talagang malaking kaguluhan at iniiwasan daw ng mga Chinese na magkagulo talaga. Ano nila no? Yung mga sinasabi nila no? Na parang US pa nag-uudyok. Etong mga to, gusto nila maalis yung pwersa ng US. Paano aalis? Aalis lang siguro pwede itong mangyari. Kapag sila umalis sa mga teritoryo natin. Ang galing nila pang-aagaw ng teritoryo natin. Okay, malamang pwedeng umalis, no? Pero ayan, no, mga utol, mula mismo sa GMA News, no? China, pang-uudyok ng gulo ng Philippine-US Joint Patrol. Okay, nag-uudyok daw ang US. Tinawag ng China na pang-uudyok ng gulo ang sabay na no, ayan mga utol, no? China, mga pinalalabas nila sa media, no? Pang-uudyok ng gulo ba yun? Tinawag ng China na pang-uudyok ng gulo ang sabay na pagpapatrol ng Pilipinas at Amerika sa ere mula Ilocos Region hanggang Mindoro Strait. Ano mga utol? Anong masasabi nyo? Mga diskarte ng China, no? Puro paninira lamang sa US. Para lamang, ano ba yun? Anong plano nila? Kasi takot sila, no? Takot sila mga utol. Pero yung sinasabi nila yun ay malayo sa katotohanan. Sila po ang nagpapalala ng tensyon dito sa West Philippine Sea. Sila po yung nangaagaw ng teritoryo. Tayo ay nagtatanggol lamang ng ating teritoryo kasama ang United States of America. Kaya natin sila kasama ay hindi natin kaya yung pwersa ng China. Ganong kasimple lamang yun sa normal na pangunawa. At iniiwasan daw ng mga Chinese na magkagulo talaga. Napasinungaling talaga Tama. Gustong marpag-ayos sa Pilipinas tapos pag wala na ang pwersa ng US, tsaka sila susugod sa ating bansa. Mauutak talaga itong mga in-check na ito. 外部力量支持，无视中方善意和克制，一再挑衅中方原则和底线，这是导致海上局势升温的主要风险。 Repeatedly challenge China's principle and red line. This is major risk that could drive up tension at sea. Mga tolongges pala talaga itong mga to, no? Mga tolongges kayo. Yun lang masasabi ko.
Tinotolonggis nyo pa kami. Alisin nyo yung puwersa nyo dyan sa aming mga teritoryo at nang maayos tayo. Kung hindi, hindi rin kami magbaback down. Ganun lang kasimple yan. Yun yung, di ba? Tinotolonggis. Ako, wala akong alam hindi ako magaling sa political na agenda o sa mga ginagawa nila sa ekonomiya. Pero naiintindihan ko yung simpleng lohika ng kanilang ginagawa. Di ba? Nakala nitong mga tolonggis sa mga Pinoy. Tolonggis. 中方始终致力于同包括菲律宾在内的东盟国家 stability 通过对话协商共同维护南海和平稳定。同时，中方维护自身领土主权和海洋权益的决心坚定不移。我们希望 to safeguard its territorial sovereignty. Teritoryo ba ni Leon yung inaagaw nila? Ano to, 权益的决心坚定不移。我们希望菲方认识到，既希望与同个别大国捆绑，逼迫中方在涉及自身核心利益问题上妥协让步是徒劳的。 最终受苦的是菲方自身利益和地区和平稳定。 Kung mga kababayang Pilipino naman kaya ang tatanungin, ano ang masasabi nyo sa nais gawin ng China ng negosyasyon? Umalis sila sa ating teritoryo nang sa ganon matapos yung tensyon na yan at hindi mauwi sa gera. Ganun lang kasimple. Huwag nila tayong agawan ng teritoryo. Okay? Pero kahit ano pa man, kahit umalis yung mga China dyan sa ating mga teritoryo, sana ay manatili ang puwersang militar ng US kasi baka pag umalis saka naman umatake itong mga leche na to. Anyway, mga utol, paki-comment ang inyong opinion tungkol sa mga bagay na ito. Hanggang doon lang muna. Maraming salamat sa iyo, Melvs Castle. Maraming salamat. Muli ako sa Target Achilles and we have the Real Southpaw Production. Ako'y nagpapasalamat sa wala sawa niyo pagsuporta. Kayo mag-iingat. Keep safe. God bless. At saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po.